So, dito naman tayo sa gamit ng may at ng salitang mayroon. Okay, so tuwing kailan nga ba natin ginagamit ang salitang may at ang salitang mayroon? Okay, so dito muna tayo sa may salitang may. So, tuwing kailan daw natin ginagamit ang salitang may? So, ginagamit ito kapag sinusundan ng pangalan. Okay, so, ayan, magkaroon tayo ng halimbawang pangungusap. May pera sa basura. Okay, so sa ating nakikita sa ating halimbawang pangungusap, ginamit natin ang salitang may sapagkat sinusundan ito ng pangalan which is yung salitang pera. Okay, so gagamitin daw natin ang may kapag sinusundan ng pangalan. Okay, maliwanag naman, no? Pangalawa, ginagamit din daw ang may kapag sinusundan ng pandiwa. Okay? So, una, kapag sinusundan ng pangalan. At pangalawa, ginagamit ang may kapag sinusundan ng pandiwa. Okay? Halimbawang pangungusap. May dadaluhan kaming handaan sa linggo. Okay? So, maliwanag naman, no, sa ating halimbawang pangungusap na ginamit natin ang salitang may sapagkat sinusundan ito ng ating pandiwa na which is yung salitang dadaluhan. Okay? So, yun. Maliwanag naman, no? So, pangatlo, ginagamit din daw ang salitang may kapag sinusundan ng pang-uri. Okay? So, muli nating balikan. Una natin, gagamitin ang may kapag sinusundan ng pangalan. Pangalawa, ginagamit ang may kapag sinusundan ng pandiwa. At pangatlo, ginagamit ang may kapag sinusundan ng pang-uri. Halimbawang pangungusap. May magarang kotse si Camille. Okay? So, sa nakikita natin sa ating halimbawang pangungusap, ginamit natin ang salitang may dahil sinusundan ito ng pang-uring salita which is yung salitang magarang. Okay? Ano nga ba muli ang pang-uri? So, ang pang-uri, ito yung mga salitang sumasagot sa anong uri. Okay? So, anong uri ng kotse? Magara. Okay? So, ayan. Sabi nga dyan, ginagamit natin ang may kapag sinusundan ito ng pang-uri. Okay? So, yun lamang yung mga ilan sa mga gamit ng salitang may. Okay? Dito naman tayo sa tuwing kailan ginagamit ang salitang mayroon. Okay? So, ginagamit natin ito kapag may napapasingit na kataga sa salitang sinusundan nito. Okay? So, yung mga halimbawa ng mga kataga ay yung pa, po, din, rin. So, yun yung mga ilan lamang sa mga halimbawang salita ng kataga. Okay? Tuwan tayo ng halimbawang pangungusap para mas maunawaan natin. Mayroon pa bang kape at asukal? Okay, so sa nakikita natin sa ating halimbawang pangungusap, ginamit natin ang salitang mayroon sapagkat mayroong nasingit o napasingit na katagang salita. Okay? Which is yung salitang pa. Okay? Dahil yung mga kataga, maaari namang wala yan sa isang pangungusap. Okay? So, kapag tinanggal natin yung katagang pa, mayroon bang kape at asukal? Gagamitin pa ba natin ang salitang mayroon? Hindi. Okay? Dahil pag nawala na yung kataga, gagamitin natin ang salitang may. Okay? Gagamitin pala muli natin ang salitang mayroon. Okay? Kahit nawala pa yung katagang pa. Okay? Mayroon bang kape at asukal? Mayroon pa bang kape at asukal? Okay, so kapag sinabi kasi natin kataga, maaari namang wala nito sa isang pangungusap. Ngunit maaari din namang lagyan nito sa isang pangungusap. Pangalawang halimbawang salita or pangalawang halimbawang pangungusap.
mayroon po sana akong gustong sabihin. So, sa ating nakikita, ginamit nating muli ang salitang mayroon dahil mayroong napasingit na kataga, which is yung salitang po. Okay? So, yung salitang po ang ating kataga na maaari din namang tanggalin sa isang pangungusap. Mayroon sana akong gustong sabihin. Okay, so gagamitin pa rin natin ang salitang mayroon, may katagaman o wala. Okay? So, pangalawang gamit ng mayroon. So, ginagamit ito kapag susundan ng panghalip na panao o pamatlig. Okay? So, halimbawang pangungusap. Mayroon kaming nakitang magnanakaw. Okay? So, sa nakikita natin, muli nating ginamit ang salitang mayroon sapagkat sinundan ito ng salitang kaming, which is isang panghalip na panao. Okay? So, mayroon kaming nakitang magnanakaw. Hindi natin sasabihin may kaming nakita. Okay? Kundi, ang gagamitin natin ay mayroon. Okay? Pangalawang halimbawang pangungusap. Mayroon ditong malaking ahas. Okay? So, ayan. Ginamit natin ang salitang mayroon sapagkat sinusundan ito ng panghalip pamatlig, which is yung salitang ditong. Okay? So, pag sinabi natin panghalip pamatlig, ito yung tumutukoy o kapag mayroon tayong tinuturong isang lugar o isang bagay, or ito yung mga salitang panghalili sa isang lugar or pangalan, di ba? Which is, ayan nga, yan yung isang halimbawa ng salitang pamatlig, which is yung dito. Okay? Tapos na tayo sa mga gamit or tuwing kailan natin ginagamit ang salitang may at mayroon. Okay? So, iilan lamang yun. So, dito naman tayo sa kila at kina. Ito, madalas din natin ginagamit tong mga salitang ito sa pagsulat man o sa pagsasalita. Okay? So, ang salitang kila. Madalas natin ginagamit ang salitang kila. Ngunit, sabi dyan, wala daw salitang kila. Okay? Walang salitang kila, bagkus meron lamang salitang kina. Okay? Tandaan natin yan ha. Walang salitang kila, kundi salitang kina lamang. Okay? So, tuwing kailan nga ba sinagamit ang salitang kina? Ang kina ay maramihan ng kay. Okay? So, yan. Halimbawang salitang pangungusap. Pakidala ang laruang ito kina Benny at Maris. Okay? So, sa ating nakikita, ginamit natin ang salitang kina, hindi kila. Okay? Sapagkat, mayroon tayong dalawang pangalan, which is yung Benny at Maris. Okay? Hindi natin sasabihin na pakidala ang larong ito kay Benny at Maris. Sapagkat, pag ginamit natin ang kay, ito ay para lamang sa isa. Ngunit, ang sabi nga dyan, ang kina ay ginagamit para sa maramihang pangalan. Okay, so, napakadaling tandaan, no? Sumunod, tuwing kailan nga ba natin gagamitin ang daw at raw? Ayan, so may pinagkaiba din pala itong dalawang salitang ito. Dito muna tayo sa gamit ng daw. Tuwing kailan natin gagamitin ang salitang daw? Ang salitang daw ay ginagamit kapag ang salitang sinusundan ay nagtatapos sa katinig. Okay? Tandaan natin ha, kapag ang salitang sinundan or sinusundan ng daw ay nagtatapos sa katinig. Okay? Halimbawang pangungusap. May sayawan daw sa plaza. So, nakita naman natin na ginamit natin ang salitang daw. Sapagkat, ang salitang sinusundan ng salitang daw ay ang salitang sayawan
na nagtatapos sa katinig, which is yung letrang N. Okay, so napakadaling tandaan. Gagamitin ang salitang daw kapag ang salitang sinusundan nito ay nagtatapos sa mga katinig. So, ang raw naman, ginagamit ang raw kapag ang salitang sinusundan ay nagtatapos sa patinig. Alam naman natin kung ano yung mga patinig, no? Yung A, E, I, at O, U. Okay? So, the rest ng mga letra na hindi nabanggit, yun yung mga katinig. Okay, so halimbawang pangungusap. Sasama raw siya sa atin. So, yung ginamit nating salita ay raw, sapagkat ang sinusundang salita ng salitang raw ay ang salitang sasama na nagtatapos sa patinig, which is yung letrang A o A. Okay, so maliwanag na maliwanag yung pinagkaiba ng gamit ng salitang daw at raw. Ganon din naman sa salitang din at rin. Okay, so karaniwan o kalimitan din natin ginagamit kapag tayo ay nagsasalita o nagsusulat ang salitang din at rin. Okay, so kapag sinabing din o tuwing kailan natin gagamitin ang salitang din? Kapag ang salitang sinusundan nito ay nagtatapos sa katinig. At gagamitin natin ang salitang rin kapag ang salitang sinusundan nito ay nagtatapos sa patinig. So, kaparehas lang siya ng salitang daw at raw. Okay, maliwanag? Dito naman tayo sa pinagkaibang gamit ng salitang kundi at kung di or kung hindi. Dito muna tayo sa kundi. So, ginagamit ang salitang kundi daw ay sa salitang Ingles ay except. Okay? So, halimbawang pangungusap. Walang sino man ang pwedeng manood kundi iyong mga may ticket lamang. So, nasa ang ating salitang kundi. Ayan. So, ginamit natin ang salitang kundi sapagkat ito ay naghahayag ng exemption. O sa Ingles ay except. Okay? Walang sino man ang pwedeng manood except dun sa mga may ticket lamang. Okay? Ano naman daw yung kung di? Okay? Pag sinabi natin kung di, ito ay salitang pinaiksing kung hindi o if not sa English. So, yung salitang kundi sa English, except. Ang salita namang kung hindi o kung di ay if not sa English. Okay? So, halimbawang pangungusap. Aalis na sana kami kung di ka dumating. Okay? So, sa ating nakikita, ginamit natin ang magkahiwalay na kung di or salitang kung hindi sapagkat kung ating itatranslate ito sa English, aalis na sana kami if you are not o kung di ka dumating. Okay, so yun yung pinagkaiba ng dalawang salita. Okay, maliwanag naman, no? Dito naman tayo sa pinagkaibang salita or pinagkaibang gamit ng tiga at taga. Okay, malimit din natin gamitin ito na yung salitang tiga. Okay, tiga saan ka or taga saan ka. Okay, so na kung ating titignan o ayon dito sa ating lecture, wala daw salitang tiga. Okay, wala talagang salitang tiga, kundi taga lamang. So, tuwing kailan daw natin ginagamit ang salitang taga? Ang taga ay ginagamit ng gitling or ginagamitan ng gitling kung sinusundan ng pangalang pantangi. Okay? So, halimbawang pangungusap, si Juan ay taga Bicol. Okay? So, sa ating nakikita, tumutukoy ito sa kung saang lugar nakatira
ang isang particular na tao, hayop o kung sino man. Okay? So, ginamitan natin ng gitling. Bakit? Dahil ang ating pangalan o lugar dito ay nasa anyo o nasa uri ng pantangi, which is yung Bicol. Pag sinabi nating pantangi, mayroong particular o tumutukoy sa iyak ng ngalan ng isang lugar. Kaya naman, hindi natin sasabing taga Bicol na walang gitling. Ginamitan natin ng gitling. So, kapag ang ginamit naman nating pangalan ay nasa anyo o uri ng balintiyak. Okay? Kapag ang pangalan ay nasa uri ng balintiyak, hindi na natin gagamitan ng gitling. Okay? Halimbawa, si Juan ay taga Nayon. Okay? Gagamitin natin ang salitang taga, ngunit hindi na natin lalagyan ng gitling sapagkat ang salitang Nayon ay isang halimbawa ng pangalang balintiyak. Okay? Maliwanag, no? So, yung mga salitang yan na ibinigay natin ay iilan lamang sa mga salitang minsan ay nagkakaroon tayo ng pagkakamali sa paggamit nito. Okay, na iniisip natin may ganitong salita na ang paggamit natin ay tama, ngunit hindi natin alam, hindi pala wasto ang ating pagkakagamit. Okay, so may mga iba't iba pang salita na kung aakalain natin ay tama, ngunit hindi. Yan lamang ang ating maibibigay para sa araw na ito. At nawa, kapag tayo ay muling magsusulat o magsasalita, nawa ay mas gamitin natin ang angkop o wastong mga gamit ng salita dahil ayon nga kay Impong Elyang ng Philippine Star noong taong 2012, kapag ginamit natin ng wasto ang mga salita, ito ay magkakaroon tayo ng isang masining na pagpapahayag at mas mapapaganda pa natin ang ating pagsulat or kung ano man yung gusto nating ibahagi sa iba. Okay, so yun lamang po para sa araw na ito at maraming salamat.